Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Matapos ang ilang buwang deliberasyon para sa pambansang budget ngayong taong 2026, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Appropriations Act. Binigyang tuon sa pambansang budget ang ilang sektor, kagaya ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Ayon kasi sa Kongreso at pamahalaan, ito ang mga sektor na nakatuon sa human capital development at long-term growth ng ating bansa. Si Eugene Fernandez, una sa Balita Live. Eugene? Nudge, kaninang umaga nga ay pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Appropriations Act para sa fiscal year 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Pinakamalaking alokasyon ng pambansang budget ay mapupunta sa sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng mahigit 1 trilyong piso. Ito raw ay nakatuon para sa paggawa ng libu-libong teaching and non-teaching plantilla positions. Gayon din ang pagpapatayo ng mahigit 200,000 classroom sa bansa. Sinundan niya ng sektor ng kalusugan na aabot sa 448 billion pesos, kabilang dyan ang 1 bilyon na alokasyon na para sa PhilHealth. Ito ay para naman sa zero balance billing ng programa ng pamahalaan. Ilan pa sa mga sektor na nakakuha ng malaking budget ay para naman sa agriculture at social services. Tinilakay din ng Pangulo ang pagdito niya sa ilang items sa GAA, kabilang narito yung 92.5 billion peso na unprogrammed funds. May paglilinaw ang Pangulo patungkol dito. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Nagsabi nga rin ng Pangulo na yung unprogrammed appropriations para sa fiscal year 2026 budget ay pinakamaliit simula noong 2019. Karagdagan pa dyan, sabi rin ng Pangulo, dahil sa korupsyon na naganap sa 2025 budget ay mas maiigtingin ang paghihigpit ng pamahalaan sa paggastos ng pondo ng bayan. Kaugnay niyan ay hinikayat niya rin ang mga mamamayan na makiisa sa pagbabantay ng bawat piso ng pondo ng bayan. At yan muna ang update mula dito sa Malacanang. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Eugene Fernandez ng IBC News para sa Alauna sa Balita ng Congress TV.